Hi guys! Welcome back to Ohio! Ohana! So ayan, patay na natin kasi nakita na si Athena. So ayan, meron po ulit kaming panibagong Athena Venture na super nakaka-excited kasi hindi lang siya sa Canada gagawin. Hindi lang siya sa Canada gagawin. I mean, hindi lang sa Canada yung adventure na gagawin namin ngayon. Saan ba, Daddy? First time po makakapunta niyan. Makatawid po kami sa boundary. Boundary ng alin? Borderline. Border pala, border. Borderline ng alin, BP. Blood sugar day. So, yun nga, biglaan yung aming pagdidesisyon na tumawid ng Amerika. Hindi dahil sa trip-trip lang, kundi dahil sa parang advanced birthday celebration na ni Daddy Harry, plus We're going to US. Yun, narinig nyo yun. Kasi yung mga kamag-anakan ni Daddy Harry nandoon. At nandun din syempre yung magulang niya. At gusto rin namin na mamit ni Athena yung mga cousin niya doon. Though, andito rin naman si Baby Amadeo. Yehey! Nandito si Baby Amadeo sa Ohio, Ohana. First time? Yes, first time na mabablog ko siya. At yun nga, na-busy lang din talaga. Kaya hindi nakakapag-edit at post. So, eto, hindi ko alam kung kailan ko ito mapopost. Basta vlog na lang. Yon. So, yun nga, first time mamimit nila yung mga cousins. And wala naman silang cousins kasi sa Pinas. Ba? Tama? O meron din. Pero nasa ibang province naman. So, yun. Tara, sama kayo at tingnan natin kung paano nga ba tumawid sa border ng Canada to US. Kasi sa totoo lang hindi namin alam. At i-share din namin sa inyo yung mga tips para naman magkaroon kayo ng konting kaalaman. So, hindi kami expert. Yan na. Disclaimer lang, hindi kami expert. I-share lang namin kung ano yung experience na meron kami. So, yun. Tara at sama kayo sa aming pamamasyal sa New York. So, medyo paspasan yung nangyari sa amin sa parang immigration ba tawag? Immigration. So, pagdating namin doon, kinuha yung passport namin, pinapasok kami sa office, pinapark yung sasakyan namin kasi for inspection. And then, pinapunta kami sa office, in-interview, kuha ng biometrics, picture, and then, yun, okay na. So, ngayon, nandito na nga kami, nangangapa pa kasi first time nga lang. Tsaka miles.
Saka iba na yung kumbaga from kilometer, miles na. At yun, kinakapapa namin. Sabi kasi nung kapatid ni Daddy Harry, same lang naman daw yung way na pag-drive sa Canada. So tingnan namin kung paano. So yun, gawan din namin siguro ng maayos na video, any tip about dito para sa mga Pinoy Canada na gustong mag-travel through land sa USA. So yun, madilim lang kasi. Bye! Hi guys, so first stop po pagkalampas ng border, dito po kami sa Pembroke. Pembroke, tama ba yung pagkakasabi ko? So dito para siyang mga en route ng dun sa Canada na 401. Ang dito ang tawag naman ay Apple Green. So ayun, first stop, stretching muna. 5 hours 33 minutes to go. Okay, see you. Hi guys! So ayan, 7:52 na. Kamusta naman si Athena? Kamusta na? Okay lang. So ayan, Buhay pa? ako nagbe-breakfast, si Daddy Harry Buhay ayaw pa? niya kasi sinisigura na daw siya sa energy drink na inainom niya para lang magising siya. Nakailan ba tayo stopover? Tatlo, siguro. Apat. Tatlo pang apat yung kanina. Apat. So, Plus three. yung pati yung sa Canada. Sa Canada ba? Once lang eh. Pero sa US side natulog, midlip tayo eh. Hindi na natin pinilit, delikado. So, ang expected dapat nadating namin doon 8 of 7. Pero, ang next expectation time na ay 10. Kasi nga, nag-stop over Eh, ang ganda dun, no? Tignan mo. So, ayan. Kung makita nyo po, Wow. may parang tubig, may water, may body of water doon. Hindi nakita. Ano masasabi mo dito sa New York? Side? Oo. Masasabi ko, maganda. Tapos, maganda yung lugar kasi maraming elevation. Tapos, para siyang antipolo. Para siyang Tanay Rizal vibes. Ganun. Kumpara sa Canada, Na medyo flat. Hindi, yung sa area, sa lugar kasi natin sa London flat eh. More on kasi doon yung mga agricultural. So, taniman. So, yun yung na-observean namin. Pero in terms of driving, Okay. Una sa lahat, nakaka-culture shock yung miles. Nag-convert siya automatic Metric. eh. From kph, naging mile per hour. Tapos, ano pa ba? Medyo, siguro sa part na to, kung i-compare ko sa pinanggalingan sa Canada side, masikip yung daan na nila, yung highway. At saka may bayad yung highway. Kasi sa Toll. Canada, may toll. Sa Canada 407 lang yung may bayad. Dito, parang may bayad yata lahat ng highway. so, Kasi kung hindi ka mag-alternate route ka na yeah. yung no toll, parang 2 hours plus 2 hours. So parang hindi siya advisable. So, tignan namin kung magkano yung toll na. Magkakagulatan na lang sa bayarin. Sana hindi nakuhanan yung plaka. Joke. So yun, nood lang po kayo ng vlog namin hanggang huli kasi dun sa last part try namin magbigay ni Daddy Harry ng maayos na step by step kung anong gagawin plus yung tips para hindi na pala sa kailangan pagtawid. bumili ng SIM card. So yun nga, mamaya natin i-discuss yun sa last part Wi-Fi sa kasi mga kailangan mong focus muna Ah. sa pagmamaneho. So yun na, tara sama pa rin po kayo sa adventure ng Ohio Ohana. Hi guys! So ayan, welcome po ulit tayo sa Ohio Ohana. Ngayon ay 5:29 at
nandito na nga po kami sa US, dun sa target namin puntahan sa USA. At hindi na kami nakapag-update na okay yun sa mga lugar. Ano masasabi mo nasabi mo na yung kanina na maganda. Oo. Semi mukha rin naman Canada pero alam mo yun, may kanya-kanya silang unique na kagandahan. Tapos So ngayon, nag-iisip lang kami ng aming gagawin oo, kasi since ito kasing plano na to, ano lang to trip lang to. wow, trip long. Kumbaga napag-desisyon na ng ano lang, ng biglaan lang. So wala talaga kaming itinerary. Ang sa amin lang, gusto lang naming testingin kung kakayanin nga ba talaga namin tumawid. So ayun, nung nakatawid na, wala naman kaming plano talaga. Plano na nang bumalik. So yun lang, so yung number one na objective na makita yung family, makabanding, ayan, nakita ni Athena yung mga pinsan niya. So yun pa lang, ano na kami, very happy, very successful na yung travel namin na to. Tapos bonus na lang kung makapasyal pa kami somewhere sa kung ano man yung mga napupuntahan dito. So ayan, si Athena, Barlogs kasi nga hindi pa nakakaidlip din. And then ayan si baby, muungot-ungot. So hindi pa namin na-reveal si baby. Paano Baby lang, reveal. pa-showbiz. Baby reveal. Pa-showbiz effect lang. So yun, at try namin na isama pa kayo dun sa aming activity nga. Kasi Sana maganda yung bukas panahon daw bukas. ay uulan. So may plan A at plan B kami kung sakasakali man. And yun nga, stay lang kayo sa panonood kasi sa last part ng video, ibibigay namin yung mga tips na gagawin namin mamaya ni Daddy Harry na isang upuan, kung ano yung may share namin para sa mga gustong pumasyal or gustong tumawid from Canada to US ng car lang. So yun, yan, by land. So yun, stay lang kayo at tara, aalis na po ulit kami. Yun! Wrong way! Yun, wrong way! Hello guys, welcome back to our videos. And for this video, irarap up po namin yung aming naging experience pagtawid po sa US. Galing nga, saya-saya. So, huwag na natin patagalin pa. So, 2 beses po kami. Ang galing ah. Sabi niya daw, finally, nag-vlog ulit sila. So, na-imagine nyo, sobrang tagal ng vlog namin. Ibang bata na yung kasama namin ngayon. Ibang bata yan ha, hindi siya naging baby. Okay, so... So, matatapos ba Okay, ito? so ayun na nga. Para po sa mga kaibigan, family namin, or kung sino man ang nanonood na interested na tumawid from Canada to US border via car. So, ang experience namin, twice na namin nagawa. Yung first time namin, medyo mahigpit siya. So, kailangan nyo po mag-register dito. So, na yan. CBP1. Download po kayo. Register nyo po yung buong family. Tapos may babayaran po kayong fee. Okay? So, after nun, let's say for example, kami po tumawid po kami from Niagara to Buffalo, Niagara. Ang nangyari, pinark po yung sasakyan, i-inspectionin po siguro nila, tapos pupunta po kami sa migration, tapos i-intervene po kami isa-isa. Tapos, napaka-importante na meron po kayo nitong CBP1 kasi parang magkakaroon sila ng advanced na ID yan. information tungkol sa
sa amin. Okay? So, yun. After my interview, papabalikin sa sasakyan, tapos pwede na umalis. Okay? After nun, syempre, babalik ka. Pagkabalik mo, Canadian border, magbabayad ka ulit. Okay? Then, dun sa pinaka-recent trip po namin, so tumuhay po ulit kami ng Niagara. Since nakadaan na po kami sa immigration, initially, last year, may record na po kami ng pabalik-balik. And makikita rin po sa CBP1 yung kung nagkaroon po kayo ng yung connecting flight, for example, layover from, let's say, kung anumang bansa, US to Canada. So, lahat po doon lalabas yung in and out po na record sa Canada. Then, finally po, yun nga, yung pinaka-recent namin na travel, papunta doon, dumaan lang kami sa border ng US, sa Rainbow Bridge ulit. Tapos, binigay lang yung passport. Tapos, siguro may mga records na kami doon na wala kaming red flag. So, after nun, tinanong lang, ano gagawin nyo? Saan kayo pupunta? Sabi namin, papasyalan lang mga kaibigan namin. Tapos, ayun na, tumuhid na kami. Ganun na kasimple. May dadagdag ka ba? Sabi, ang dami mo dun sinabi, sabi niya Madeo, no? Ano? So, yun. Ito, grabe. Grabe, tagal na nung huli nating vlog, no? Hindi pa namin gagawin to, hindi kami i-email ni Google na. Matagal na kami hindi nag-vlog. So anyways, sana ma-enjoy niya po yung video na ito and hopefully maging helpful po sa mga merong gustong ma-experience mag-travel via Land. car, via land from Canada to US and US to Canada. So, Okay, yun yun lang. lang. Please Like, share, share, and subscribe. Bye-bye.